Ay, ka-coffee! Magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Oy, ka-coffee! Nabalitaan niyo na ba to? Si Madam Hanilet Avancenia, yung common law wife ni Duterte, naging judge. Walang judgmental, ma'am, naging hukom. Meron na pong hatol si Hanilet Avancenia. Sa mga nagpakulong daw po sa kanyang asawa, hinatulan na kayo ni Hanilet. Mapupunta raw kayo sa impyerno. Sana all! Sino? Yung nagpakulong o yung ikinulong? Dapat linawin ni Madam to eh. Ayan oh. Headline ng Philippine Star oh. Nakita nyo na ba yan, ka-coffee? Nagpa-interview na naman tong si Hanilet kasama yung kanyang anak na si Kitty. Hanilet, may mensahe sa mga tumulong sa pag-aresto kay Duterte. Itong mga tao na to, itong mga tumulong na to, yan yung tumulong sa mga biktima ng EJK na makamit ang kanilang hustisya. Tapos, yung mga tumulong na yan, sila pa ngayon ang masama. Matindi. At malinaw naman kung sino pinapatungkulan ni Hanilet dito. Ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Si PBBM, yung mga secretaries daw po na tumulong, ang DOJ, ang DILG, sila Anyo, ganon din po sila General Torre. Yan daw po yung mga nagsisitulong eh. Ay, di man nila pangalanan isa-isa yan, pero in the previous statements, yan po yung sinasabi ng kampo nila. May hatol sa inyo si Madam Hanilet. Basahin natin ito. Impyerno kayo. Wow. Judgmental yan. Impyerno kayo. Talaga ba? Yan ang tanong dyan. Sila ba talaga yung mapupunta sa impyerno? O yung nakakulong? Dahil may mga pinaslang. Yan ang daw nasasapitin, medyo magulo to ha. Yan ang daw nasasapitin ng mga tumulong sa pagdakip kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa partner nitong si Hanilet Avancenia. Dapat kabahan si PBBM. Si General Torre, si Rimulya, kabahan na dahil sa impyerno kayo. Sa impyerno daw kayo. Sabi sa hatol na to ni Hanilet. Nang tanungin daw niya ang mga dating Pangulo kung galit ito sa sinapit niyang pagka-detain sa The Hague, the Netherlands, ang sagot daw, no. Sabi po ni Digong, sabi ni Hanilet sa kanyang statement. Yun naman pala, madam eh. Yung nakakulong, yung kinulong, walang masamang tinapay. In fact, hindi raw siya galit. Bakit kayo nang gagalait eh? Mismong nakakulong, hindi galit eh. Kasi alam niya yung ginawa niya. Alam ni Digong yan. Kaya nagsisisi na yan. Habang nakakulong ngayon, nagsisisi na yan. Biruin mo ba naman, mag-isa siya dyan. O sabihin na natin, may mga kasama siya mga bilanggo dyan. Siyempre, may mga realizations din yan. Siguro, nare-realize niya na mali yung ginawa ko. Mali yung ginawa ko na pumaslang ako ng 30,000 katao nang hindi ko binibigyan ng due process. Kahit mga suspect pa lang, kahit mga addict yan, sabihin na natin totoong addict yan, mga suspect pa lang yan. Pero bakit nyo pinaslang? Nare-realize siguro ni Digong yan. Kaya nang tinanong siya ni Hanilet, galit ka ba sa kanila? Hindi raw. Yun naman pala. DDS, makinig kayo ha. Si Digong mismo nagsasabi hindi siya galit. Bakit kayo nang gagalaite kay PBBM? Mismo si Digong hindi galit. Diba? Sundin ninyo yung sinasabi ng tatay ninyo. Pamarisan ninyo yung tatay ninyo. Diba idol nyo yun? Yung tatay ninyo hindi galit. Kayo galit. Ano yun? Di binabastos nyo yung tatay nyo. Nakakulong na kayo yung tatay ninyo, hindi raw siya galit. Pero kayo to nasa labas, kayo tong galit. Hindi mo na kayo maintindihan kayo dyan. Kung ang gumawa sa kanya nito, impyerno kayo. Akala nila that will put him down. Nagkakamali sila. Wrong move, sabi ni Hanilet Avancenia. Wow, judge yan. Naghukom yan. Siya na nagdesisyon. Ikaw, Bongbong Marcos, sige, impyerno ka. General Torre, impyerno ka. Secretary Rimulya ng DILG, impyerno ka. Secretary Rimulya ng DOJ, impyerno ka. Yan, nagdesisyon. Kasi yan yung mga tumulong daw eh. Hinusgahan nyo na. Pero hinusgahan nyo na rin. Inuunan yung husgahan. Hindi naman kayo Diyos. Inuunan yung husgahan itong 30,000 na yan na pinaslang ninyo. Sabi diba to collateral damage yan. Bakit nyo kasi in-implement yung tukhang na yan? Nang hindi nyo binibigyan ng due process, yung mga kababayan natin, kapwa natin Pilipino, hindi isa, dalawa, tatlo, hindi 10, hindi 1,000, hindi 2,000, 30,000 ang pinaslang ninyo dyan sa tukhang ninyo. Nasaan yan mga tao na yan? Itong mga tao na sinasabi ninyong pupunta sa impyerno, yan ang tumutulong
para makamit ang hustisya doon sa pamilya na naiwan ng 30,000 na pinaslang ng programa na yan ni Digong, yang tukhang programa nila ni Bato. And very vocal din si Digong dyan na ipinag-uutos niya yan. I-neutralize ninyo yan. Anong ibig sabihin ng i-neutralize? Tsugiin ninyo yan. Tapos ngayon, baliktad na. Yung mga tumutulong sa biktima, sila na mapupunta sa impyerno. Aba, iba to, Madam Manhanilat ha. Parang ibang tono to. Kasama ni Avancenia ang anak na si Veronica Kitty Duterte sa the Netherlands para bisitahin si Duterte at nakatakda ang confirmation of charges hearing nito sa Setyembre. Madadagdag sa legal counsel ni Duterte ang French lawyer na si Dove Jacobs kasama ang lead counsel niyang si Nicolas Kaufman. Ayan, sabi niyo mahusay yan. Hindi yan. Ganyan dapat. Paghusayin ninyo yung counsel ninyo. Pagandahin ninyo yung defense ninyo. Kasi once you were able to convince the ICC judges, edi mabigyan kayo ng interim release. Ganyan dapat. Hindi yung kahol kayo ng kahol sa gobyerno. Kahol kayo ng kahol kay PBBM. Nagkakamali kayo ng kinakahulan. Mag-focus kayo dyan sa defense ninyo. Total, sinabi ni Sara na set up niya rin yung mga dapat niyang i-set up dyan. Kumbaga, yung defense, yung mga abogado niya, na-settle niya na yan. O yan, kaya umuwi na yan ng Pilipinas. Diyan kayo mag-focus. Huwag na kayo mag-rally ng mag-rally. May nagawa ba yung rally ninyo? Anong nagawa sa rally ninyo? Nagpakulong lang yan ng mga OFW. After ng rally ninyo, nakalabas ba si Digong? Di ba hindi? Pinahamak nyo lang yung ibang OFW, pinakulong lang ninyo. Gawin nyo yung tama. At ang tama, pagandahin nyo yung defense nyo para makalaya ang Tatay Digong ninyo. O, huwag na kayo magalit sa gobyerno dahil si Digong hindi naman galit. Dahil siya mismo siguro nare-realize siya na mali yung ginagawa niya. Di ba? May ano na yan, may tawag yan, may enlightenment. Habang nakakulong yan, syempre nakaupo lang yan sa selda, nakaganyan lang yan, no? Iinom ng Coke Zero. Nare-realize siya na yung mga mali niya. Di ba? Mas matalino siya ngayon kasi may realizations na nagaganap eh. Siguro nagsisisi na. Sana manalangin siya na patawarin siya sa ginawa niya sa pagpaslang sa 30,000 na tao. 'Di ba? Kahit papaano luminis-linis yung kanyang sarili. 'Di ba? Malay mo, pakinggan yung panalangin niya, palabasin siya. Kasi kung anong maging desisyon ng ICC dyan, nirerespeto natin. Ako, very vocal ako dyan. Ano man ang desisyon ng ICC dyan, we have to respect yung kanilang desisyon dyan. Huwag pakabait siya. Diba, makalaya man siya, sabihin natin next month, makalaya man siya, kahit papano, nakakurot ng bahagya ng hustisya itong mga pamilyang naiwan, itong mga biktima. Diba? Kasi nakulong siya kahit papano, kahit na ilang buwan, at least kahit tingin natin dyan, nakasuntok bahagya itong mga biktima. Diba? Pinatikim man lang ng preso, pinatikim man lang ng bilangguan itong si Digong. Dahil ang hirap naman kasi niyan, na hindi man lang siya mananagot doon sa ginawa niya. Ang daming taong napatay, ka-coffee. Hindi pwedeng i-deny yan. Sabi nyo 6,000 lang. Sa records ninyo 6,000 lang. Pero sa records lang outside the government 30,000. Si Sara nanghihingi pa ng mga pangalan. Mga pangalan kasi yan daw kailangan sa ICC. Ilan lang ba yung kailangan patunayan sa ICC? Kahit 3 nga lang dyan, makukonvict na yan si Sara Duterte. Diba? Anyway, patungkol din dyan ka-coffee, si Amy Marcos din kasi ayaw tumigil sa investigasyon na yan. Di ba? Sunod-sunod yung hearing niya eh. Meron paalala sa kanyang palasyo. May bilin sa kanyang Malacanang. Sige, basahin natin itong balita na to. Nasa Philippine Star din po ito. Palace urges Amy invite international experts. Tama naman, para patas. Kasi si Amy masyadong concentrated dito sa Pilipinas eh. Di ba? Mga iniimbitahan niya paulit-ulit. Mag-invite ka naman daw ng international experts para naman mabalanse. 'Di ba? Ano yung take ng mga international experts sa usapin na 'yan? Tama ba yung pag-aresto? May pagkukulang ba? Total, ang pinaka-purpose naman ng investigasyon na 'yan ay in aid of legislation para may mga baguhin tayong batas or kung may kulang sa batas, gumawa ng batas. Maganda rin na makuha natin yung side ng international experts. Yan po yung panawagan ng palasyo. Sige. Basa tayo ka-coffee sa balitang ito ng Philippine Star, no? The Senate Foreign Relations Committee should invite international law experts to its next hearing on the arrest of former President Rodrigo Duterte so it can entertain diverse views and leave its chairperson, Senator Amy Marcos, quote, and I quote, more enlightened, sabi po ng Malacanang sa isa pong statement. International law expert. Sino yan? Baka naman si Harry Roque imbitahin nyo dyan. Di ba? Si Harry Roque, international law expert. Ang problema,
pugante yan. Kapag yan nag-appear sa hearing ni Amy Marcos, nakakatawa. Dahil ayaw nga umattend dyan sa hearing ng House of Representatives. Tapos sa Senado, attend. O maghanap kayo ng ibang international law experts. Imbitahin ninyo yan. Para diverse. Tama nga naman yung punto ng Malacanang dyan, Senator Amy. Para diverse yung nakukuha ninyong opinion. Hindi yung unang hearing ka pa lang, meron ka na kagad comprehensive findings. Paano kung magkakaroon ng comprehensive findings, isang hearing pa lang yung nagagawa mo, di ba? Questionable na agad yan. It would be better if Senator Amy Marcos hears not just a single view. She can invite experts who are often interviewed and who provide opinions that differ from Attorney Alex Medina. Grabe ka, Kofi, ha? Sabi yan ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro sa briefing, referring to one of the resource persons during the hearing last April 3. The committee will hold its next hearing, its third, tomorrow, ka-Kofi. O yan. Para hindi lagi itong si Alex Medina. Tama nga naman. In fairness dito kay si Claire Castro, Madam, paulit-ulit yung pinapakinggan mong opinion coming from the same person. Paano magkakaroon ng ibang opinion o ibang perspective kung the same resource person yung iniimbitahan mo? Alam mo kung bakit? Kasi mabango sa pandinig. Maganda sa pandinig ni Amy Marcos yung sinasabi nitong resource person na yan. Kaya ayaw kumuha ng ibang resource person kasi baka yung sasabihin ng resource person na to taliwas sa pinaniniwalaan niya. Taliwas sa beliefs niya. Alugi siya. 'Di ba? Bakit pa siya magsasagawa ng hearing kung siya din mismo mapapahiya? Kaya naman paulit-ulit siya dun sa resource person niya. Ang problema, napapansin ni Attorney Claire, bakit parang paulit-ulit naman yan? Ma'am, mag-invite ka ng ibang resource person. Which makes sense. If we hear just one expert, we cannot have a balanced understanding and she will be more confused. Sabi po ni Castro. Itong si Castro, ha, namumuro na to kay Senator Amy Marcos, ha. Medyo palaban itong si Castro, ha. Nambabara, ha. This is just a suggestion. We are not issuing an order. Sabi ni Castro. Perhaps through other international law experts, other lawyers who have different opinions, she might no longer need other cabinet members to craft a law. Correct. Kasi, ano ba sabi ni Amy Marcos? Ito yung nakakatawa, di ba? Mayroon siyang previous statement. In-interview siya ng media. Kasi meron na nga may pending case na nga sa Korte Suprema. So, baka nagva-violate yan ng sub judice rule. Kasi may pending case na nga. Mga DDS mismo, nag-file dyan sa Supreme Court. Ilan yan? 4 na pending case yan. So, baka mag-violate yan ng sub judice rule na papag-uusapan yung kaso just sa investigasyon na yan ng Senado na ang pinaka-purpose ay in aid of legislation. Sabi ni Amy Marcos, no, we will not talk about the case. Madam, paano we will not talk about the case? Anong pag-uusapan nyo dyan sa hearing na yan? Eh, yun ang pinakapaksa. Yung pag-aresto kay Digong. Pero we will not talk about the case. Paano yun? Imposible naman yan. Sige, pakinggan na lang natin itong sinasabi ni Yusek Claire Castro, di ba? Baka naman, di mo na kailangan ng mga cabinet members. Mga ibang eksperto naman, law experts naman ang imbitahin mo. Baka yun, mas makatulong pa para mas magandang batas yung magawa, di ba? Kasi ano ba yung pinaka-purpose? Bakit pinapatawag ng paulit-ulit itong mga cabinet members? Number 1, itong mga cabinet members na yan, alter ego ng presidente yan. Ibig sabihin, little presidents yan ng respective fields nila. Halimbawa, justice, interior, di ba? Alter ego ng presidente yan. So, once na mapapahiya itong mga cabinet members na yan, pinapahiya niya rin ang presidente. Kasi nga, alter ego siya . Kumbaga, little president yung mga sekretary na ito . Anong purpose si Amy Marcos dyan? Bakit pa ulit-ulit na iniimbita itong mga miyembro ng gabinete? Nakuha niya naman yung mga sagot. Para mapahiya itong mga tao na to. Actually, lihis na to sa in aid of legislation. So tama yung pinuputo dito ni Castro. Kung in aid of legislation talaga yung habol ninyo dyan, di mag-imbita kayo ng ibang law experts. Di ba? Malinaw naman yan. Medina, a law professor, said during the previous committee hearing that under the Constitution, a lawful order of the court is required if a person is to be expelled from the Philippine territory. He also argued that a surrender without judicial proceedings might amount to a violation of the liberty of abode guaranteed under the Bill of Rights. Last month, Senator Marcos released the preliminary findings of her committee pointing to glaring violations of Duterte's rights during his arrest. Itong masaklap.
Na-point out na ni Castro. Number 1, yung opinion nitong Medina, nitong abogado na yan, no offense naman tayo dyan sa abogado kasi mahusay din naman, yun yung favorable, yun yung gustong marinig lagi ni Amy Marcos. So kung kukuha yan ng ibang abogado, ibang law expert, baka maging taliwas yung magiging belief na yan or contrary doon sa sinasabi nitong Medina. Hindi magugustuhan ni Amy Marcos yan. Pangalawa, paulit-ulit na sinasabi ni Amy Marcos yan na nag-desisyon na siya. Diba? Meron na siya preliminary findings. In fact, ang term dyan, comprehensive findings daw, na may glaring. The exact term is glaring violations doon sa karapatan daw ni Digong. Diba? Bakit ka pa mag-hearing kung meron ka ng desisyon? Ano pa yung sense ng mga hearing mo kung from the very beginning, after first hearing, meron ka na kagad desisyon? Na-determine mo na may glaring violations agad. Sa first hearing pa lang, tumatalsik yung laway natin, may buhay ng sarili, pasensya na kayo. Nadadala tayo ng emosyon. Ang pinupunto ko, sana, kung gusto talaga ni Senator Amy Marcos ng malalim na investigasyon, huwag agad siyang maglabas ng findings. Excuse me. First hearing pa lang, meron agad siyang comprehensive findings. Ibig sabihin, bias ka na kagad. Diba? Nagsisimula pa lang yung hearing, ito na agad yung pinaniniwalaan mo. So, malamang sa malamang, ang ugali ng tao, yung mga darating na impormasyon na darating sa isip niya, dahil meron na siyang pinaniniwalaan, may conceived truth na siya, i-disregard niya na yan. Psychological yan. Hindi niya na tatanggapin yung mga impormasyon na yan kasi against yan sa belief niya. Diba? May hatol na siya eh. May judgment na siya. Para saan pa yung hearing? Diba? Wala nang sense, wala nang purpose. Wag na mag-hearing. Tama yung pinupunto ng cabinet members dito. Para saan pa yan? Sabi ni Lucas Bersamin, meron ka na nga comprehensive findings eh. Nagdesisyon ka na eh. O para saan pa yung hearing na yan? Diba? Bulahan na lang yan. Hindi na in-need of legislation yan. Pahayaan na lang yan. Kasi alam na ni Amy Marcos, may desisyon na siya. Simula pa lang ng hearing, may desisyon na siya. Pabor na agad sa mga Duterte. Unfair na yan. Ano pinakamagandang gawin dyan? I-terminate na yung hearing na yan. Total, sabi nyo, busy kayo sa kampanya. Ayaw nyo nga talakayin yung impeachment ni Sara kasi busy kayo sa kampanya at naka-break kayo. Naka-session break kayo. Pero bakit? Gagawa pa rin kayo ng mga hearing na tuloy-tuloy na yan. Diba? Sinong pinagsisilbihan ninyo? Mga Duterte. Bakit? She's trying to please the Dutertes. She's trying to get votes from the Dutertes. Mismo mga Duterte, sinusuka na siya eh. Lugi si Amy Marcos dyan. Mauuwi niyan, walang boboto sa kanya sa ginagawa niyang yan. Diba? Kayo, ano sa tingin ninyo? Sige, kung may opinion kayo, reaksyon, lagay dyan sa ating comment section para mabasa ng mga ka-coffee natin yan. Mga nasa Facebook, sige, comment lang po kayo dyan. Sa lahat po na nakikinig sa atin, ngayon comment nyo lang po ang inyong mga opinion at shoutout po sa lahat ng mga nakikinig po sa atin. Di ko man kayo maisa-isa, shoutout po sa inyo. Yung mga nasa Facebook, di pa po kayo naka-like and follow sa ating Facebook page, please like and follow. Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe and hit the notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. I will see you, Coffee, in my next video. Bye-bye.